Bakit hirap mawala ang taba sa tiyan kahit nag-iihersisyo at nagdidieta ka? Ang sagot ay wala sa himala o bagong dieta. Ito ay proseso sa katawan tuwing gabi na nasasabotahe natin ng hindi alam. Alamin natin ang iyong biological blueprint. Ipapaliwanag ko ng eksakto kung bakit halos puro matigas na visceral fat ang natatanggal ng katawan mo kapag natutulog ka at kung bakit sinasayang ng karamihan sa atin ang pinakamahalagang metabolic window ng araw tuwing gabi nang hindi man lang napapansin. Noon pa man ay sinasabihan na ang pagbabawas ng taba ay nangangahulugan ng matinding pagsasanay, mahigpit na dieta at mahigpit na disiplina. Ngunit medyo naiba ang pisyurhiya ng tao. Siyempre, ang balanse ng kalorya ang pundasyon. Biological na katotohanan nito, pero workout mo simula lang yan. Pagtulog ang pinaka-importante sa metabolism. Pagtulog mo, pagbagal ng nervous system at transition ng hormones, dun lang tunay na tinutunaw ng katawan ang visceral fat sa atay, pancreas at puso. Kaso, karamihan sa atin ay natutulog na mataas ang cortisol. Mataas pa rin ang insulin pagkatapos ng merienda sa gabi at ang utak ay tumatakbo ng buong bilis sa pang-araw na mode. Sa ganong kalagayan, nilalabanan ng iyong katawan ang mga ngipin at kuko na nagsusunog ng taba. Halos hindi mahalaga kung gaano mo kaipinigay ang iyong sarili sa gym sa hapon at doon mismo tumitigil ang pagiging isang magandang estilo ng pamumuhay, lamang ang isang maayos na gawain sa gabi at nagiging isang ganap na hindi mapag-uusapang kinakailangan. Hindi ako magbabato sa iyo ng walang kwentang kasabihan na parang matulog ka na lang ng mas maaga. Sa halip, buuin naming muli ang iyong gabi ng paunti-unti, hindi batay sa motibasyon, kundi sa iyong biological na tiempo. Ang layunin ay gawing isang passive fat burn phase ang iyong pagtulog na kusang tumatakbo gabi-gabi ng walang determinasyon, walang patuloy na paghihirap at walang patuloy na stress. Kung gusto mo nang maunawaan kung ano talaga ang nangyayari sa iyong katawan sa sandaling ipikit mo ang iyong mga mata at kung paano ka magigising sa umaga na may metabolismo na sa wakas ay gumagana para sa iyo, sa halip na laban sa iyo, manatili ka sa akin hanggang sa huli. Darating na ang mahalagang sandali. Maling akala sa fitness na nawawala ang taba habang nag-ehersisyo. Pinagpapawisan ka at humihinga ng malalim, masarap sa pakiramdam na tila natutunaw ang taba. Pero sa pisyolohiya, kalahati lang iyan ang kwento. Hindi sa ehersisyo, permanenteng nawawala ang taba. Ang pagsasanay ay sa sandaling maglagay ka ng order. Ang aktwal na pagkasunog, lalo na ng matigas na visceral fat na yun, ay nangyayari sa ibang-iba na oras at sa ganap na kabaligtaran na pisikal na estado. Kapag ikaw ay nasa mahimbing na pagtulog, ang iyong katawan ay hindi na gumagana sa prinsipyong kailangan nating magsunog ng enerhiya ngayon din. Gumagana ito sa isang sistema ng paghahanda, pagpapalit at pagpapatupad. Kapag nagsasanay ka, hindi mo chemical na pinapawisan ng taba. Ang talagang nangyayari ay ito. Ang iyong katawan ay nagre-rehistro ng isang napakataas na pangangailangan sa enerhiya. Pinapaganda nito ang insulin sensitivity, binabago ang hormonal signals at sinasabing kailangan ang nakaimbak na gasolina. Kaya pagsasanay iniling. Ang pag-approve at paggana ay nagaganap tuwing night shift. Sa gabi, pagtulog ka na, nagbubukas ang katawan ng metabolic window ng 7 hanggang 8 oras. Ito lang ang tanging yugto sa iyong 24 na oras na siklo kung saan ang utak, nervous at hormonal system ay nagkakaisa. Hindi natin kailangang maghanap ng pagkain ngayon. Di kailangan tumakas sa tigreng may ngiping sable at di kailangang ng bibilis na reflexes. Sa ganitong pahinga lamang, maaaring unahin ng katawan ang mga gawain matakaw sa enerhiya ngunit di agad kailangan para mabuhay. Kabilang dito ang pagkukumpuni ng tissue, pagpapanibago ng selula at oksihenasyon ng visceral fat. Dito marami ang nabibigo dahil di nila ito naiintindihan. Ang 8 oras na palugit na ito ay hindi otomatikong humahantong sa pagsunog ng taba na parang mahika. Ang iyong katawan ay may eksaktong 2 pagpipilian sa gabi. Maaari itong manatili sa imbakan, mag-iimbak ng taba, mapanatiling aktibo ang mga proseso ng pamamaga, at ipagtanggol ang iyong asukal sa dugo o maaari itong lumipat sa repair at burn mode gamit ang nakaimbak na taba bilang gasolina. Inaalis ang metabolic waste mula sa mga selula at ibinabalik ang panloob na balanse nito. Alin sa 2 opsyong ito ang pipiliin nito ay nakakagulat na walang kinalaman sa kung gaano mo kahirap sirain ang iyong sarili sa iyong pag-eehersisyo sa hapon. Ang desisyong ito ay halos 100% nakasalalay sa kung anong hormonal na estado ka natutulog. Ang cortisol at insulin ang 2 pangunahing gumagawa ng desisyon dito.
Ang cortisol ay ang ating hormone para sa pagiging alerto at purong kaligtasan sa maghapon. Dumarating ito sa gitna ng stress, ng patuloy na pagkakaroon, ng maliwanag na liwanag sa gabi at ng isang paulit-ulit na pag-iisip na hindi tumitigil. Ang insulin, sa kabilang banda, ay ang hormone para sa pagsipsip at pag-iimbak. Tumataas ito sa sandaling kumain tayo, lalo na sa mga huling oras ng high-carb na pagkain o sa patuloy na walang malay na pagmemeryenda sa sopa. Ang mataas na antas ng cortisol ay walang alinlangang senyales sa iyong katawan. Hindi ligtas ang kapaligiran. Nasa panganib tayo. Ang isang mataas na antas ng insulin ay nagsasabi dito, "Uy, may bagong gasolina na pumapasok mula sa labas gayon." Sa parehong sitwasyon, ang iyong katawan ay lubhang pumipigil sa pagsunog ng taba. Hindi lang ito nagiging medyo mahirap o medyo bumagal. Literal na kumakapit ang iyong katawan sa mga reserba nito. Kapag bumaba ang cortisol at insulin, saka lang magkakaroon ng ibang pangkat ng hormone na hahawak sa buong gabi. Yan ang growth hormone, kadalasang tinatawag na HGH at glucagon. Ang mga hormone na ito ay dalubhasa sa pag-aayos at pagbabago at sila ang nagpapatunaw ng taba bilang panggatong. Ang problema, hindi lumalabas ang growth hormone kapag stressed ka. Hindi ito gagana hanggat mataas ang insulin. Inilalabas lang ito kapag ligtas ang katawan at handa nang lumipat mula sa survival mode tungo sa pag-aayos. Kaya nga ang dalawang taong may parehong plano sa nutrisyon at parehong programa sa pagsasanay ay maaaring makuha ng ganap na magkaibang resulta. Si taong A ay nagsasanay na parang hayop, ngalit natutulog gabi-gabi na may ganat na pag-iisip, stress sa mga hormone at bara sa metabolismo. Maaaring katamtaman lang ang pagsasanay ni tao B, ngunit matalino niyang dinisenyo ang kanilang gabi para maayos na maproseso ang mga hormone. Sino kaya ang mas maraming taba na nasusunog? Hindi ito dahil sa disiplina. Mas nasusunog si tao B dahil hinayaan na niya ang kanyang biology na magtrabaho. Huwag mo akong mamasamain. Hindi ito tungkol sa pagmamaliit sa kahalagahan ng pagsasanay. Napakahalaga ng pagsasanay, ngunit kailangan mo itong ilagay sa tamang lugar sa pag-iisip. Ang iyong pagsasanay ay nagpapadala ng hudyat, ang iyong pagtulog ang nagsasagawa ng kaayusan, at ang iyong gabi ang critical na tulay sa pagitan ng dalawang mundong iyon. Kung gigibahin mo ang tulay na yan gabi-gabi dahil sa talamak na stress, artipisyal na asul na liwanag, pagkahuli sa pagkain, at kumpletong sensory overload ng iyong nervous system, lahat ng iyong pinaghirapan sa maghapon ay mawawala na lamang sa kawalan. Hindi nawawala ang taba dahil lang sa disiplinado ka. Naglalaho ito kapag natanggap ng iyong katawan ang kaligtasan at ang hormonal na pahintulot na aktwal na bitawan nito. Para maging talagang konkreto ito, kailangan mong itigil ang pag-iisip na ang cortisol at growth hormone ay mga abstraktong terminong medikal. Isipin mo na lang sila bilang dalawang istriktong department manager na magkahati sa trabaho at talagang hindi sila pinapayagan ng katawan mo na sabay na magmaneho. Kapag ang isa ay naka-duty pa rin, ang isa naman ay palaging nakakandado sa labas. Ang patuloy na tunggalian ng mga pagbabago sa trabaho ang pangunahing dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaramdam na ginagawa nila ang lahat ng tama, nag-aalis ng mga gasgas, ngunit hindi pa rin nawawala ang taba sa tiyan. Si cortisol ang tagapamahala sa araw. Trabaho niyang panatilihin kang buhay. Ginagawa kanyang gising at reaktibo at inihahanda ka sa pagkilo sa pagtaas ng blood sugar at pagbigay ng enerhiya. Kapag cortisol ang namamahala, ikaw ay alerto. Lahat ng resources ay napupunta rito na yun. Sa mood na ito, huling prioridad ang pagsunog ng taba. Ganyan lang ang lohika ng ebolusyon. Ang stress ay panganib sa buhay, kaya dapat pangalagaan ang mga mapagkukunan imbis na ubusin ito ng husto. Ang growth hormone sa kabilang banda ang namamahala sa night shift. Ang raids, mga deadline o yung mga problema ay wala itong pakialam. Puro pagkukumpuni lang ang trabaho nito. Inaayos ang tissue, binabago ang kalamnan, pinalalakas ang resistensya, at ang mahalaga, ginagamit ang taba sa katawan, lalo na ang visceral fat bilang pangunahing enerhiya sa mga prosesong ito. Pero ang night manager na ito ay papasok lang kapag may seguridad. Kailangan ito ng konting estimulasyon, walang stress, at ang kompletong kawalan ng anumang senyales ng alarma, at yan ang pinakamahalagang punto. Ang dalawa ay hindi maaari at hindi gagana lang magkasabay. Wala, ayos pa rin ang konting cortisol. Ang mataas na antas ng cortisol ay hindi lamang nakikipagkompetensya sa growth hormone. Ganap din itong hinaharangan ang pagtatago at mga epekto nito. Hanggat ang cortisol ay umiikot sa iyong sistema, ang iyong utak ay tahasang tumatangging lumipat sa agarang kinakailangang paraan ng pagkukumpuni.
Maraming tao ang naniniwala na sapat na ang 8 oras na tulog. Pero kung matutulog ka ng mataas ang cortisol level mo, parang pagpapadala lang ng repair crew sa isang gusali kung saan tumutunog pa rin ng malakas ang alarm. Sa ganung sitwasyon, hindi makakapagtrabaho ng malalim ang sistema. Hindi basta natutunaw ang taba habang natutulog. Ginagawa lang ito ng katawan kapag may malinaw na hudyat. Opisyal nang tapos ang day shift, lipas na ang mga banta at ligtas nang maibibigay ang control sa night shift. At ngayon, nagiging practical na talaga. Kung ang cortisol at growth hormone ang dalawang tagapamahala na ito, ang pinakamalaking pagkakamali mo sa pagbabawas ng taba ay tiyak na hindi ang kawalan mo ng motibasyon. Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay hindi mo hinahayaang lumabas ang cortisol sa tamang oras sa pagtatapos ng araw. Hindi basta-basta malalaman ng katawan mo na tapos na ang araw. Tumutugon lamang ito sa mga senyales mula sa iyong kapaligiran. At sa ating modernong mundo, ang mga signal na ito ay ganap na pinahalo-halo. Ang unang senyales ay ang asul na liwanag sa gabi. Ginagamit ito ng utak bilang pangunahing orasan. Ang liwanag mula sa mga gadget at EV ay akala ng utak mo ay sikat ng araw sa tanghali. Kung gagawin mo ito paglubog ng araw, ang cortisol mo ay hindi mailalabas ng tama. Maaring pagod ka na, pero biochemically, aktibo ka pa rin. Hindi matapos ng cortisol ang siklo nito dahil sa ingay ng iyong paligid. Pangalawang senyales ang pagtatrabaho o pag-iisip ng problema habang nakahiga na sa kama. Mahirap ang neurophysiology. Ang bawat hindi nalutas na gawain, bawat pag-ilaw ng notification at bawat mensaheng kailangan mo pa ring sagutin ay nagpapagana sa iyong stress nervous system. Wala talagang pakialam ang utak mo kung may mabangis na hayop man na nakatayo sa harap mo o kung ang boss mo ay humihingi ng agarang tugon. Pareho lang ang ibig sabihin ng dalawang yan sa sistema mo, kaya agad kang mag-react. Kung dadalhin mo ang iyong trabaho o ang iyong pang-araw-araw na alalahanin sa kama, literal mong pinipilit ang cortisol na magtrabaho ng overtime sa night shift. At maniwala ka sa akin, ang cortisol ay napakagaling sa pag-overtime. Dumako naman tayo sa ikatlong senyales na lubang minamaliit at halos lahat ay ginagawa ito ang merienda sa hating gabi. Ang bawat dakot ng chips, bawat maliit na piraso ng tsokolate o ang palaging pag-uugaling may isa lang akong maliit na bagay ay nagpapataas ng iyong insulin. At ang insulin ay isang malinaw na utos para sa pag-iimbak. Sumisigaw ito sa iyong katawan. Atensyon, may paparating na bagong gasolina mula sa labas ngayon. At kapag may sariwang enerhiyang naihahatid, bakit naman ilalabas ng katawan mo ang maingat nitong naipon na taba? Lalo na itong visceral fat na direktang nakaimpake sa paligid ng iyong mahahalagang organo bilang reserbang pang-emerhensya. Pagsamahin ng tatlong ito, matinding liwanag, mental stress at late night calories, ito ang recipe para sa metabolic blockade. Dahil dito, tataas ang cortisol at insulin at ang utak ay nananatili sa daytime mode. Tapos, tatayo sila sa harap ng salamin at nagtataka kung bakit malaki pa rin ang tiyan kahit mag-eehersisyo at nagdidieta, kung bakit magulo ang blood test at kung bakit pagod na pagod sila pagkagising. Simple lang ang sagot dahil hindi naman talaga nagsimula ang metabolic night shift. Paano mo mapipilit ang katawan na gamitin ang visceral fat magdamag? Simple lang ito, hindi mo ito pinipilit ng buong lakas. Ginagawa mo ito sa pag-alis ng mga hadlang. Lumilikha ka ng gabing nagpapababa ng cortisol, hinahayaan ng insulin na humupa at inihanda ang katawan para tumaas ang growth hormone at glucagon. Hindi ito tungkol sa hype. Ito ay purong biological na protocol. Ang pinakaunang hakbang ay ang aktibong pagtatapos ng araw bago ka pa man matulog at hindi ko tinutukoy ang oras sa orasa. Ang biyolohiya mo ang tinutukoy ko. Ang malaking pagkakaiba ng paghiga sa kama at metabolismo ng katawan sa sleep mode ay hindi dahil sa kutson, kundi sa estado ng iyong nervous system. Kung ang nervous system mo ay nakaprogram pa rin sa reaksyon, ang tulog ay maikling hinto lang sa stress cycle at hindi paglipat sa kailangang pag-ayos. Sa practical na paraan, nangangahulugan ito na kailangan mo ng isang ganap na no-fly zone bago ka matulog. Isang panahon kung saan wala kang anumang bagong estimulasyon na ilalagay sa iyong usak. Walang mga bagong problema sa trabaho, walang mabibigat na desisyon, at higit sa lahat, wala. Titingnan ko lang ang mga email ko ng isang beses. Ang eksaktong bilisan mo lang ang mabilis na paraan para mapanatiling nakatutok ang cortisol sa mesa niya.
Kung gusto mong ilabas ng katawan mo ang malalalim na taba sa tiyan, kailangan mong linawin sa utak mo na wala nang ibang kailangan solusyonan ngayon. Tapos na ang araw. Ang ikalawang hakbang ay magaan. Kailangan mong palabnawin ito at kapansin-pansin. Hindi sapat ang basta tingnan lang ang screen time mo sa telepono mo. Kailangan mong padilimin ng biological ang iyong buong espasyo. Isipin ng liwanag hindi bilang isang maginhawang salik sa pamumuhay, kundi bilang isang mahirap na biological na pagbabago. Kung mas maliwanag ang iyong tahanan sa gabi, mas magiging matigas ang ulo ng iyong utak na ipilit ang kimika nito sa araw. Ayaw mo talagang mapunta ang katawan mo sa alas 11 ng gabi na iniisip mong alas 2 na ng hapon. Pwede kang makatulog kahit bukas ang ilaw. Marami ang gumagawa nito, pero sa estadong humaharang sa pagsunog ng taba. Ikatlo ay ang pagkain. Ayusin ang iyong pagkain para bumaba ang insulin bago matulog. Kung kakain ka ng makakain bago matulog, tuluyan mong inaalisan ng pagkakataon ng iyong katawan na lumipat sa wala ng ibang papasok na mode. Kung wala ang estadong iyon, hindi kayang pamunuan ng glucagon, at kung wala ang glucagon, mananatiling mahigpit na nakasara ang pinto ng iyong mga reserbang taba. Talagang ayaw mong matulog habang abala pa ang iyong digestive system sa pagsipsip ng mga sustansya. Gusto mong matulog kapag handa na ang katawan mo para sa motto na, sige, mula ngayon gagamitin ko na ang mga naipon ko na. Ang ikaapat na hakbang ay tungkol sa temperatura ng iyong katawan at sa iyong pangkalahatang kalagayan. Mas mahimbing at mas mabilis na nakakatulog ang iyong katawan kapag napag-alaman nitong tapos na ang matinding aktibidad sa maghapon. Hindi kailangang maging lubhang komplikado, ngunit kailangan mong maunawaan ang isang pangunahing tuntunin. Lahat ng bagay na nagpapasigla sa iyo sa pisikal o mental na paraan ay boto para sa cortisol. Lahat ng bagay na nagpapalamig at nagpapakalma sa iyo ay boto para sa iyong growth hormone. Ang isang mainit, nakababahalang at maliwanag na gabi ay isang malakas na alarma. Manatiling alerto, isang malamig, tahimik, madilim at mabagal na gabi ang malinaw na hudya, ligtas ka na mayon. Pwede mo nang bitawan at dito mismo sinisiraan ng napakaraming tao ang kanilang mga sarili. Perpekto sila sa almusal, may healthy salad sa tanghalian, magji-gym sa hapon, pero nagpapakawala pagsapit ng gabi. Nanonood ng aksyon hanggang madaling araw, nakatutok sa phone hanggang huling segundo. May mainit na usapan, masasamang balita, at tuloy-tuloy ang merienda. At pagkatapos ay inaasahan talaga nila na tahimik na tunawin ng katawan ang kanilang visceral fat sa magdamag. Pero bakit naman mangyayari yun? Palagi mo itong binibigyan ng impormasyon na hindi nito dapat gawin yon. Kailangan mo i-flip ang script. Ang gabi ay hindi ang sandali kung saan tuluyang kang nawawalan ng kontrol at ginagawa ang lahat ng bagay na sumisira sa iyong metabolismo. Ang gabi ang pinakamahalagang estratehikong yugto kung saan mo maayos na tinatapos ang day shift. Saka pa lang talaga magsisimula ang trabaho ng night shift. Para talagang maisabuhay ito, isipin ang transition ngayong gabi na parang paglilipat ng shift sa intensive care unit ng isang ospital. Kung hindi maayos na idinodokumento ng Tay-Team ang mga file nito at hindi maayos na isinasagawa ang paglilipat ng mga responsibilidad, wala sa sarili ang night team at hindi makakapagtrabaho. May kaguluhan, nagkakamali, at lahat ay tuluyang humihinto. Ganon talaga ang paggana ng mga hormone mo sa katawan mo. Kapag hindi bumaba ang cortisol, hindi ito makokontrol ng growth hormone. Kapag wala nito, hindi mababawasan ng visceral fat dahil kulang ang katawan sa repair signals para gamitin ang enerhiyang iyon. Marami ang pilit na nagpapapayat gamit lang ang matinding pagod. Dinadagdagan nila ang pressure, cardio, at control habang binabawasan ang pagkain. Nakakaligtaan nila ang hindi moral ang basehan ng katawan. Walang reward ang katawan sa hirap, biochemistry lang ang sinusunod nito. Alinsunod ito sa kaligtasan at mahigpit na mga senyas. Kaya kung gusto mo talagang masunog ang visceral fat magdamag, huwag ituring na abala ang pagtulog sa iyong buhay. Ituring ang pagtulog bilang pangunahing yugto ng metabolismo at ang iyong gabi bilang hakbang na magtatakda kung magbubukas ang kabanatang ito ngayong gabi. Ito ang masakit na katotohanan. Pwedeng mag-workout ka buong araw na parang atleta at magbilang ng calorie. Kung sa gabi ay pinapatahas mo ang cortisol at insulin dahil sa iyong gawi, hinaharangan mo ang iyong metabolismo. Humahantong ka sa puntong marami ang sumusuko sa pagkabigo. Nagsusumikap ka araw-araw pero walang resulta. Hindi dahil mahina ka o walang disiplina, kundi dahil sa pagbaliwala sa pinakamahalagang oras ng iyong katawan. Ngayon, narito ang mahalagang punto.
Ang layunin mo ay hindi lang ang matulog ng matagal. Dapat ay maabot mo ang tamang hormonal balance sa iyong mga unang cycles ng pagtulog. Maraming taong natutulog ng 8 oras sa papel, ngunit halos hindi nakakakuha ng tunay na nakakapagpanumbalik na mahimbing na tulog dahil ang kanilang katawan ay ganap pa rin nakatigil sa alarm mode sa unang 3 oras. Ngunit sa mga oras na iyon, matatagpuan ang mahalagang sandali kung saan ang growth hormone at pag-burn ng taba ay bumibilis na. Kung sisirain ang unang ilang oras ng tulog dahil sa mataas na cortisol, nawawala ang mahalagang bahagi ng iyong metabolic shift, kaya ang maayos na gabi ay hindi lang basta espiritual na ritual. Ito ay mahigpit na biolohikal na pamamahala. Gusto mong matapos ang cortisol at umuwi. Gusto mong tumigil ng insulin sa pag-iineksyon. Ilagay ang katawan sa estadong mas mahalaga ang pag-aayos at renewal kaysa mabilis na reaksyon. Kapag nakamit ito, may mangyayaring bihilang maranasan ng marami sa buong buhay nila. Nagsisimula itong gamitin ang malalim na taba bilang panggatong. Taba na ni hindi man lang nito naihipo sa maghapon at hindi dahil pinilit mo, kundi dahil sa wakas, tumigil ka na sa pangihimasok dito. Kung isa lang ang makuha mo sa video na ito ngayon, ito na lang sana. Ang iyong pagsasanay ay ang kahilingan, ang iyong pagtulog ay ang pagpapatupad, at ang iyong gabi ay ang lubos na pinakamahalagang pagsang-ayon. Kung ipagkakait mo sa iyong katawan ang pagsang-ayon na iyon gabi-gabi, hindi nito magagawa ang utos gaano man katindi ang iyong paghahangad ng isang mas patag na tiyan. Ngunit kung tunay at palagi mong iaangkop ang mga prinsipyong ito sa gabi, hindi lamang ang numero sa iyong timbangan ang magbabago. Mapapansin mo kung paano magbabago ang iyong pagising sa umaga. Mararamdaman mo kung paano kinokontrol ng iyong gutom ang saili nito sa buong araw. Makikita mo kung paano tutugon ang iyong baywang at kung gaano kaganda ang pakiramdam ng iyong katawan kapag hindi na ito nakakakulong sa survival mode ng walang tigil. At hindi yun nangyayari dahil mas lumaban ka, kundi dahil sa wakas ay naibigay mo na ang susi ng night shift sa tamang manager. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para makatuklas ng mas marami pang content na katulad nito.